Ngayon mas mataas yung itatanim mo, like 3,000 per month, magiging 3,000,000 yan after 20 years, 'di ba? So mas malaki yung tinanim, mas malaki yung aanihin. Mission ng IMG 'no, kasi naniniwala talaga ang IMG na financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So dito welcome ka kung may utang ka, iga-guide ka sa workshop 1, meron tayong debt management. And then kung ikaw naman, ah, spender 'no, meron tayong mga workshop para matuto ka kung paano mo talaga i-ma-manage yung iyong pera para hindi ka mag-overspending. Or kung naghahanap ka ng career, meron din sa IMG. So, meron tayo ditong financial solution and business solution. Paki-type nga po diyan, solution. Yan. So, marami na po tayong problema sa pera. Ang kailangan lang talaga, alamin natin yung solusyon at may gawin tayo. So, agree ba kayo dito? We are to face a very challenging future, especially when it comes to our finances, 'di ba? So, ang dami nating iniisip na related sa financial. Actually, yung iba nga hindi pa nga makatulog dahil siyempre iniisip mo yung utang mo or paano 'pag nagkaroon ng problema uli, baka mangutang ka na naman uli or paano 'pag OFW ka, meron ka pa bang puwedeng gawing backup career or option para makaalis ka sa abroad, 'di ba? So based on study, 98% ng mga Pinoy ay nagre-retire ng broke, 'no. So nakikita naman natin 'yan sa parents natin, sa mga tito-tita natin, sa mga, nag-retire na 'no, na sa mga senior citizen. So only 2% of Pinoys retire comfortably. So saan natin gusto, 98 or 2? Paki-type nga 98 kung gusto natin sa broke o 2. 'Di ba, paki-type yung 2 kung gusto natin, makapag-retire naman tayo ng comfortable, 'no? So sana nga 'no, kung natutunan agad natin 'to nung first job pa lang natin, 'no? Pero again, hindi pa huli ang lahat. Kahit 50 ka na, puwede ka pang mag-prepare for your retirement. So 'yan 'no, 45% become dependent on their children or relatives. Alam naman natin 'yan 'no. Ako din nabilong din ako sa ano, sa sandwich generation na tinatawag. Ito yung nagsu-support ka sa sarili mong pamilya, sa anak mo, and then at the same time kailangan mong mag-provide din or magbigay para sa pangangailangan ng parents mo, 'no. So mahirap 'yun. And, eto din 'no, 30% end up to charities. So, buti 'no kung tayo, mag-senior at meron pang mga charity welcome tayo. So, masuwerte na tayo kung ganyan. Pero siyempre ayaw naman natin na, mapunta tayo sa charity. Kasi nagpunta na rin po kami before 'no, mga 2012 'yun. Malungkot talaga sila kasi siyempre hindi nila kasama yung family nila and, talagang nandun lang sila sa loob, hindi sila nag-e-enjoy, 'di ba? Sa loob lang sila ng, ah lugar na yun kung saan sila inaalagaan. So 23% naman, I'm sure ayun yung mangyari din 'to sa inyo na you are forced to continue working, 'di ba? So ang hirap naman niyan na nagtatrabaho pa rin tayo kahit 70 na tayo, 75. So alam niyo sa Taipei nung nagpunta kami nung March, maraming nagtatrabahong matatanda na. So tinanong ko dun sa nagwo-work sa Taipei. Ang sipag pala nila 'no, kahit matanda na nagwo-work pa rin. Sabi kasi hindi sila susuportahan ng mga anak pagka kahit matanda na sila. So, kailangan magtrabaho talaga sila 'no. So, sabi ni Warren Buffett, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." 'Di ba? So, totoo naman 'yun 'no, tanungin niyo 'yung sarili niyo ngayon pagka nawalan kayo ng trabaho. Hanggang kailan makaka-survive yung family na walang pumapasok na income sa pamilya, 'no? So, tinanong 'yan sa'min sa Dubai, na-recall ko na, oo nga 'no, pagka nawalan ng trabaho 'to kahit na OFW ka pa,
Kahit kumikita ka pa ng 100,000 kung maputol yung income mo na 100,000 a month, ano mangyayari sa pamilya mo 'no, na kakain pa rin, mag-aaral pa rin yung mga anak. So, kung magre-rent pa rin ng bahay or maghuhulog pa rin ng amortization or magbabayad pa rin ng utang. So, imagine niyo 'yun kung wala kayong income tapos tuloy-tuloy or permanente yung needs, 'no? So, importante meron talaga tayong backup career. So, meron din tayong tinatawag na 4 major challenges pagdating sa financial. Ayan. So, uncertain labor market. So, ito naman po 'no, dahil nga kagagaling lang namin sa Japan, talagang nakita namin dun yung mga technology nila, yung mga automation nila. So, sa 7-Eleven po, 'pag nagpunta ka, first time ko yun, eh, na isa lang yung tao nila and then ikaw na yung magbabayad ng kinuha mo mga, pagkain or item 'no. So, ikaw yung may machine na, ifi-feed mo lang yung pera mo or mo yung card mo. So, DIY na siya. So, ibig sabihin kung ngayon nakikita natin sa Pilipinas na sa 7-Eleven or sa store medyo 3 or 4 pa yung tao, puwedeng 'pag dahil sa automation mangyayari rin yun sa'tin na kahit isa na lang ang tao nag-ooperate yung, store 'no. So, gano'n din sa trend, ang ang nawala dun mga cashier kasi kung sa 7-Eleven walang cashier, sa trend din gano'n walang cashier, wala kang makikitang pila kasi tap-tap na lang ng card and kung gumagamit ka ng cash, DIY may machine na, ipe-press mo lang kung saan ka pupunta, tapos babayaran mo, may cash ka do'n nahuhulugan ng barya or bill man 'yan, tapos lalabas yung ticket mo plus yung sukli mo. Ang galing mag-compute ng machine, eh, 'yan. So paki-type nga po automation. 'No, even the toilet, pindot-pindot ka lang, ah, minsan nga hindi ko na pinipindot nagfa-flash na siya. So gano'n siya ka-automated, okey? So hindi na kailangan ng masyadong maraming janitor to maintain the toilet and, marami pa pong klase ng automation kaya kailangan, yung ginagawa natin ngayon i-check natin, 1 to 2 years puwedeng ano na 'yan, robot na gagawa. Meron ng mga tinatawag na AI, so dapat meron tayong, multiple sources of income, meron tayong backup career, okay. Pangalawa 'yan 'no, low saving and high debt. So madalas kasi ang iniisip natin may kikitain naman ako bukas, so why save today, 'di ba? So ang nangyayari dahil wala tayong savings, 'pag nangailangan tayo, nagka-emergency sa pamilya, may nagkasakit, may naaksidente, or may kailangang ipa-repair sa bahay, nangungutang tayo kasi wala tayong extra money, 'di ba? So 'yan yung problema natin. Pangatlo, high cost of education. Kahit naman public nag-aaral yung mga anak natin talagang magastos pa rin kasi yung mga pang-activity niya, yung mga kailangan niya supply, 'di ba, school supplies, books, 'di ba? So, pangbaon pa lang araw-araw, so mataas talaga. Eh, what more kung gusto mo pang pag-aralin sa private school, talaga mahal na yung tuition. And increasing cost of living, ito talaga yung marami yung, umaaray 'no, kasi, ang konti na lang nung nabibili mo sa 1,000 or kahit ₱2,000 nga, eh, konti na lang nabibili mo, eh, 'no. So, wala na tayong magagawa diyan kung tumataas yung bilihin. Ang kailangan na lang talaga natin, 'wag tayong mag-overspending and at the same time kung kulang yung kinikita natin kailangan meron tayong other source of income. Paki-type nga po diyan income, kasi kung ifo-focus mo lang lahat ng gastos mo wala ka ng magagawa diyan, nandiyan na 'yan, eh, 'di ba? Eh, di siyempre ire-reward mo rin yung sarili mo dahil gusto mo rin kumain sa restaurant or mag-travel. So, ang gagawin mo ifo-focus mo yung income. Kasi 'pag income yung pinalaki mo, kaya mong bilhin kung ano man yung gusto mong i-reward sa sarili mo or pangangailangan ng pamilya. So, we should control our own future kasi it's not in the hands of others. So, tandaan natin, wala yan sa
employer mo, 'wag mong iasa sa boss mo 'no, 'wag mong iasa 'yan sa government, i-handle mo yung own economy mo, 'di ba? So, 'wag mo i-blame sa iba. So, sabi dito, there is a saying, "Plant what you want to harvest." So, nasa libro po natin 'yan. If you want to harvest mangoes, plant mango trees. If you want to harvest tomatoes, plant tomatoes. However, if you want to harvest money, then learn to plant money. So, tama naman po, no? Kahit na 10% pa yung kinita ng pera natin, halimbawa, yung kaibigan mo, naku, 10% kinita ng pera ko, eh kung ikaw, wala ka naman nilagay sa investment, di mo mararamdaman yun eh, no? So, importante, meron tayong tinatanim. So, pag nagtanim ka ng 1,000, after 20 years, 1,000,000 yan. Kung nagtatanim ka ng 1,000 per month. Ngayon, mas mataas yung itatanim mo, like 3,000 per month, magiging 3,000,000 yan after 20 years. 'Di ba? So, mas malaki yung tinanim, mas malaki yung aanihin. 'Di ba? So, paki-type nga po, harvest. 'Di ba? So, masarap talagang mag-harvest 'pag alam mong may inipon ka or may ininvest ka, 'no? So, gano'n din po sa utang. 'Pag ang tinanim mo utang, nagko-compound din 'yan, may interest. So, lalo ka namomroblema dahil nababaon ka sa utang. So, tanungin mo lang sarili mo, anong gusto mo nagko-compound, savings, investment, or utang? Okay? So, marami pa po kayong matututunan kasi meron tayo niyan sa libro. Ayan. So, sabi dito, plan, tandaan natin kasi i-discuss po natin yan isa-isa, no? Importante, may plano tayo. So, X-curve concept. Matututunan nyo rin yung solid financial foundation. Paano ba yung tamang pagkakasunod-sunod ng pag invest. And then, yung rule of 72. And then, yung abundance formula. And ano ba yung mga matutulong sa atin ng IMG benefits and business opportunity. So una, yung concept na pinakapaborito ko, yung tinuturuan tayo paano magplano. Ayan. So tinatawag siya na X-curve concept. Ibig sabihin nito, may dalawang line lang tayong tatandaan, no? Yung unang line, responsibility line, importante, yung mga responsibilidad natin sa buhay, mabawasan yan para hindi tayo ma-stress. So, mababawasan yan kung napapataas natin yung isang line, yung money line natin, yung savings line natin. So, ang goal is, habang bata ka, tataas yan. No? Hindi baligtad kasi yung iba, ang tumataas yung mga bills. Ayan. So, habang bata tayo, ito yung hindi balance, no? Mataas yung responsibility natin pero wala tayong savings, no? So, ito yung medyo nakaka-stress sa atin, lalo na pag nagsisimula pa lang ikaw sa pamilya mo. And sa old age natin, ang goal natin, syempre, eh, maging ano na yan, no? Ang goal natin 'pag old age tayo, magkaroon na tayo ng big savings, 'no? Eto na yung mataas, kung nakapag-ipon tayo, kung nakapaghanda tayo sa retirement natin. And ano ba yung mga responsibility natin? 'Yan 'no, food, shelter, clothes, education, 'pag meron pang nagkasakit siyempre yung iba kumukuha ng healthcare para makatipid. And then of course, kasama sa responsibility po ang utang, 'wag po natin tatakbuhan 'yan. Ang problema natin dito kaya insecure tayo sa period na 'to, 'no, mataas ang responsibility, maraming binabayaran, pero naka-rely tayo sa active income. So, ibig sabihin you work for money. So, medyo temporary yung income natin, sinusuportahan yung permanent expense natin ng temporary income, 'no. So, ano ba yung active income? Ito yung 'pag may suweldo ka lang kapag ikaw ay pumasok sa trabaho. So, halimbawa nurse ka, 'no? So, kailangan mag-report ka, kailangan pumasok ka sa ospital, mag-assist ka dun sa mga pasyente, 'no? So, 'pag hindi, wala kang suswelduhin. So, ganun din sa mga doktor, 'no?
'pag hindi sila nag-opera, wala rin silang income. So, kailangan physically present ka, 'no? So, madalas dito naka-rely yung ating, income sa active income. Ang problema natin paano pagka hindi tayo nagtrabaho ng 30 days? Wala naman yatang employer na nagpapasuweldo pa rin kahit na hindi ka pumasok ng 30 days or 6 months, tama ba? So, kailangan ma-build natin yung isang income, which is the passive income. So, eto yung hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo. So, posible yan 'pag meron tayong, sine-save, 'no? Kasi bakit ba kailangan natin ng passive income? Pagtanda natin gano'n pa rin, meron pa rin tayong mga expense. Kaya nga sabi ko kanina, permanent yung expense natin, yung responsibility natin. So, ibig sabihin kahit sarili mo na lang iniintindi mo, kailangan mo pa rin kumain, meron ka pa rin dapat bahay kahit simple lang 'no, puwedeng magre-rent ka niyan kung 'di ka nakapag-ipon or babayaran mo yung utang mo sa house. And then, of course, yung clothes naman need talaga natin 'yan 'no? Tumataba, pumapayat, so naluluma, kailangan pa rin natin bumili. So, ang gagawin natin, kailangan may passive income tayo and of course, dapat naka-ready tayo sa if, dalawang if ng buhay natin 'no. May tinatawag kasi na if sa gitna 'yan, yung life natin. So, what if you die too soon? And second naman, what if you live too long 'no? So, anong gusto natin diyan, paki-type nga po A or B 'no. So, madalas 'no, B yung pinipili, "Ay naku, gusto ko po mabuhay talaga ako na matagal," 'no? So, hindi natin alam kung saan tayo dito 'no, kasi yung kapatid ko alam niyo kanina lang namin pinag-uusapan, napakaagang namatay, 37 years old. So, dito siya, die too soon 'no. So, hindi natin alam, ang kailangan lang mag-prepare tayo. So, paano ba yung preparation? Kung tayo ay bata pa, breadwinner, and then may mga responsibilidad sa pamilya, 'no, kailangan meron tayong tinatawag na proteksyon sa pamilya. So, ano 'yun? Insurance. Tinatawag din ko 'to na income replacement. So, dahil nga pagka may nangyari sa breadwinner mawawala yung income, dahil nawala yung breadwinner wala na rin ang income, pero yung mga responsibilidad nandun pa rin. So, yun ang natutulong ng insurance 'no, income replacement. May kapalit na milyon 'pag nawala tayo. And of course, you have to protect yourself naman pagka live tulong ka naman na mahaba buhay mo. So, kailangan 'yan meron kang sabi ko nga kanina, may ipon ka para eventually magiging investment na rin 'yan. 'Pag naka-invest 'yan, eto na yung puwedeng kumita ng interest para sa'yo and yun na yung tinatawag na money working for you. Okay. So, next is, paano naman yung matututunan natin na solid financial foundation? Ito naman yung second concept. Ayan. So, ano ba yung sitwasyon natin ngayon? Alam niyo nakita ko 'to noong 2012 sabi ko, "Oo nga 'no, parang yung bahay ko, eh, hindi matibay 'no, pagdating sa pera." Kasi although wala akong utang no'n, pero wala akong long-term healthcare kasi nag-resign na rin ako 'no. Tapos, maliit lang naman ang investment ko, so medyo tingting talaga 'no. So yung iba 'no, lalo na 'to 'no, mahirap na marami kang utang. So gusto natin siyempre maging solid yung financial foundation natin. So yun yung maganda sa IMG na nagustuhan ko, tinuturuan tayo yung holistic. Ibig sabihin hindi lang puro invest ka lang sa stock market or mutual fund. So meron kino-consider na ibang factor. So yan ang gusto natin 'no. Ah, yung mapunta tayo dito sa matibay na pundasyon or tinatawag ko na matibay na alkansya. So we can help you build the right financial foundation if you have the will. We will show you the way. Alam niyo dati pangarap ko lang 'to, eh, kasi 2012 pa ako member ng IMG. So 'pag in-apply niyo po 'yan, kahit magsimula ka sa less than 5,000 a month or 10,000 a month, mahi-hit mo talaga 'to maging matibay siya. So, isa-isahin natin 'no. So, una kailangan okey yung cash flow mo 'no.
kung kulang ang pumapasok na income, kailangan meron kang other source of income. So, ang maganda sa IMG meron tayo ditong business solution. So, puwedeng meron kang career na puwedeng gawin 'no, as financial educator. So, paano ba mag-i-increase yung cash flow natin? Of course, disiplinahin yung sarili, reduce expense, and then magkaroon ng extra income. So 'pag na-solve niyo 'tong foundation na 'to, mas madali nang i-build siya pataas. So ano ba yung next? Ayan, naku makakapagkuha kayo ng healthcare kasi importante yung healthcare. 'Pag nagkasakit ka, may discount ka 'pag may card ka. So dito ko lang nalaman sa IMG na hindi lang pala short term ang kailangan natin kasi ang short term healthcare 'pag umalis tayo sa kumpanya kagaya naming mag-asawa, ang ganda ng healthcare namin nung employed kami pero nung nag-resign na kami siyempre hindi na namin dala yung benefit na yun na kahit covered pa yung family namin wala na rin yun 'no. So 'pag nag-retire ka ganun din 'no, hindi ka na rin iko-cover ng short term healthcare kaya nga tinawag na short term kasi hanggang 60 years old ka lang iko-cover dito. So kailangan natin ng long term kasi usually 'no, ang sakit lumalabas 'yan pagka matanda na tayo. Kaya konti lang na lang ang nagko-cover 'pag 61 and up ka na. So, paki-type nga po long term para hindi natin makalimutan. So, kami mag-asawa dito rin kami nagsimula sa long-term healthcare na may investment and life insurance. Kasi ano, 'pag hindi mo nagagamit 'tong healthcare mo nagiging investment lang siya. So, ibig sabihin yung savings mo lumalago lang. And then yung income 'no, yung income protection, yung tinatawag na napag-usapan natin kanina, yung life insurance. So, siyempre may risk sa buhay natin 'no, puwede tayong ma-disable, puwede tayong, mamatay 'no, lalo na 'pag breadwinner ka. So, importante 'to para sa pamilya natin. Sabi nga, "Your family deserves the best gift." And of course, dito sa IMG kung may utang tayo, tinuturuan tayo kung paano ba natin 'to ma-eliminate or ma-zero out or ma-manage 'no, ng mas mabilis. Mabawasan mo kung 5 utang mo, paano magiging 2 na lang 'yan, 'no? Emergency fund, so ito yung nakatulong din sa sa'tin 'no, kung IMG member ka before pandemic, sobrang laking tulong na naka-build ka ng emergency fund kasi ang daming nawalan ng trabaho. So at least 3 months ng monthly salary mo, mapunta sa savings account mo. So ito yung kung kumikita ka ng 20,000, may 30,000 to 60,000, I mean may 60,000 to 120,000 kang dapat na laman sa ATM mo. Para in case of emergency like nung namatay yung kuya ko, sa Cebu siya namatay, so nasa Manila kami, kailangan talaga mag-book agad kami ng ticket. So kung wala kami emergency fund, the same day yun. So siyempre 'pag mag-book ka mahal 'pag same day yung booking mo. Tapos siyempre may mga gastos, tapos the following week nagka-dengue yung anak ko. So malaking tulong yung emergency fund kasi, may pondo ka ng pambayad para ma-admit agad yung anak mo sa ospital. Tapos siyempre may mga laboratory 'yan, 'di ba? Kasi kung wala kang emergency fund iisipin mo pa kung saan ka mangungutang, saan mo kukunin yung pera. So ang hirap mag-decide. And of course bubong na 'no, yung alam kasi natin na investment nakikiuso lang tayo. Like ako, kaya ako nag-attend ng financial coaching kasi gusto ko lang talaga mag-invest 'no. So bubong na pala 'to, ibig sabihin gawin mo na lang 'to kung talagang na-build mo na yung baba. Madali na lang kasi mag-invest, eh. Kasi ang investment like yung iba naming investment ngayon sa stocks, mutual fund, negative lahat. 'No, dahil may, ano tayo, nagka-pandemic. So, siyempre kung eto lang meron ka, paano 'pag nagkaroon ng emergency sa pamilya, eh, di lugi ka sa stocks pa, lugi ka pa sa investment mo. Kaya maganda, matibay 'yan kung hindi mo gagalawin yung investment mo. Kung ikaw, magkaroon ng emergency sa pamilya, magkasakit ka, may pondo kang separate, okey? So next is adapt rule of 72. So ito yung favorite ng kuya ko nung tinuruan ko siya sa financial, kasi ito yung paano ba magtrabaho yung pera. So kasi ang alam ko lang dati 'yan mag-save lang ako sa bangko tapos pinakamaganda ko ng savings yung time deposit. Pero sabi ko maliit pa rin, parang nasa 1% to 2%, maliit lang naman yung pera ko. So maliit lang kinikita niya. So dito ko nalaman sa IMG yung, may rule of 72 pala na 'pag dinivide mo
Yung sa 72 yung rate kung magkano kinikita ng pera mo, makukuha mo yung number of years kung kailan dodoble yung pera mo. So magsa-sample tayo. Kung 72 divide by 1% yung kinikita ng pera mo sa savings, no? 72 years pa siya bago dumoble. Kaya kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 kang investment, dahil 1% lang kinikita ng pera niya, antayin mo pa yung 72 years bago siya magdoble dahil sa interest ng pera mo. So medyo mabagal po, no? Kaya napakamot talaga yung sample natin dito, eh, no? So ganyan ako noong 2012. Kaya sabi ko, ba't may mayaman, no? Sabi ko, I'm sure may pinaglalagyan 'tong mga 'to, eh, kaya natutunan ko 'yan sa IMG 'no, kung saan. So ito pala 'no, meron palang 4%, meron palang 12%. So kung iko-compare mo dito 'no, dalawang magkaibigan, pareho naman sila naglagay at the age of 29, 100,000 one-time investment, hinayaan nila. So dahil 'tong una sa 4% naglagay, 400,000 lang, pero yung naglagay sa 12%, ilang beses nag-compound yung pera niya, mas mabilis every 6 years kaya naging 6.4 million, 'di ba? So ang laki ng difference. Kaya yung mga mayayaman, nagtatalo po 'yan sa percentage ng, pinaglalagyan nila ng pera kahit na maliit 'yan, kasi alam nila yung effect over time. Kaya nga sabi yung 6 million na difference 'no, yung 400,000 minus 6.4, 6 million ang difference niyan, eh. So sabi niyan, eto yung talagang tinandaan ko rin, eh. 6 million is equal to 20 years salary of someone who earns 300,000 annually or 25,000 a month. So ito yung tinatawag na money working for you, para kang may empleyado 'no, na kumikita ng interes yung pera mo, okey? So hindi lang ikaw ang nagtatrabaho para kumita, may kasama ka, may kakampi ka yung pera, okey? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. So, ganito po ako dati. Overtime naman ako na overtime. Na-promote naman ako sa trabaho, naging manager pa ako sa finance. Pero dahil hindi nga ako nag-aaral dati sa investment, sa personal finance, sa financial coaching na kagaya ng session na 'to. So, talagang puro trabaho ka lang, masipag ka naman, 'di ka umaasenso, 'di ba? So, eto yung maganda, sa IMG tinuturuan tayo kasi people who understand how money works, they let money work for them, 'no? So, maganda kasi, alam mo na may kikitain yung pera mo 'pag nagtanim ka, 'no, lalo na kung napatagal mo na 'yun ng 5 years, 10 years, 15 years, nagko-compound siya. So, growing wealth through investment, eto 'no, savings 'no, ang tawag sa'tin 'pag nagse-save tayo, masipag din po akong mag-save dati, depositor ka 'no. So, may isang klase, investor. So, saan gusto natin? Kasi ang depositor, ang agreement niyo ng bangko, bibigyan ka ng 1% or less na kita sa pera mo. So, ini-invest din 'yan ng bangko, eh, sa government securities, mga projects po ng government 'no, commercial papers, stocks and equity sa mga top corporations, other paper assets. So, 'pag kumita sila ng 12%, ang ibabalik nila sa'yo 1% lang or less. Pero 'pag ikaw na diretsong investor, like sa mutual fund investment 'no, naglagay ka dito sa investment sa mutual fund, kung kumita yan ng 12%, ini-invest din naman yan dito 'no, kung saan nag-i-invest yung bank, diretso 'pag kumita ng 12%, diretso sa'yo yung 12%, 'no. So, anong gusto natin, 1 or 12? Paki-type nga po 1 'pag dito tayo, or 12. Kasi yung kaklase ko 'no, sabi niya, "Naku, dito na lang ako sa bangko, mas secure." 'Di ba? So, sigurado talaga yan, siguradong lugi ka over time, 'no? So, next is ayan 'no, yung, ah, abundance formula. Tingnan natin, So, yung abundance formula, meron tayong susundan para hindi tayo talaga 'pag sinunod natin 'to, hindi tayo talaga mababaon sa utang or mamomroblema sa pera. So, kasi ganito 'no, yung nangyayari, kaya nagiging broke tayo or negative yung ating pera 'no, pagka-receive ng income natin, gastos lahat 'no. So, bahala na kung may maipon. Actually, nung pabalik kami sa Pilipinas 'no, nung
bumalik kami nung gabi ng Monday 'no. So, daming dala ng mga Pinoy, nag-shopping talaga sila. Ang daming nag-excess sa baggage kasi ang daming shinapping, 'di ba? So, parang sabi ko, ah talagang ano 'no, pagka may chance tayong mag-shopping, shopping talaga hindi na kailangang ituro 'yan, eh, 'no? Ang hindi natin inaaral, paano ako magse-save, paano ko ididisiplina yung sarili ko, 'no? So, if you spend everything you make, then you end up broke. Tama naman, 'di ba? Kahit na 100,000 pa yung sweldo mo, 100,000 din yung gastos mo, eh, zero ka pa rin. Talo ka nung kumikita lang ng 20,000 nakakapagtabi ng 1,000 kada buwan, 'di ba? Kasi sabi nga ni Warren Buffett pa rin 'no, isa sa mga talagang mayayaman, "Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving." So, unahin mo yung savings mo. Kaya nga ang formula natin sa abundance formula, so pagka-receive ng income 'no, unahin muna natin yung tithes natin. Ito yung nakakalimutan, eh, 'no? Yung iba nagse-save lang, nakakalimutan din yung tithes. So, 'pag gusto talaga natin mag-prosper 'no, meron tayong 10% tithes or binibigay na donation sa church kung saan tayo naggo-grow spiritually. So, ako 'no, ang advice ko sa mga hindi pa nagta-tithes or nakasanayan, i-try niyo siya kasi hindi lang 'yan about sa pera. Puwedeng ma-bless ka sa health. Puwedeng, hindi lang siya babalik ng physical 'no, made-detach ka pa sa pera, okey? And 20% at least iniipon mo, ito yung para sa future ng family. Kapag kasi nag-iipon ka, hindi mo nade-deprive yung pamilya mo, eh. Para sa future 'yan ng family mo, eh, 'di ba? So, actually pasasalamatan ka pa ng anak mo 'pag alam niya 'pag kolehiyo niya, napaghanda mo yung pang-college niya, 'di ba, kaysa uutangin mo siya, 'di ba? So, 70% yung matitira, yan yung pagkakasyahin natin sa ating mga gastos. So, may mga pilosopo pa rin 'no, paano 'yan, ang liit lang ng ipon ko, eh, di taasan po natin yung income natin. So, it's not how much money you make that makes you wealthy, it's how much you keep and what you do with it that matters. So, ibig sabihin po yung mga mayayaman kaya mayaman sila, yung cash flow nila malaki, yung income nila malaki, ngayon hindi nila ginagastos lahat, pinapaikot po nila yung natitira para maging asset. So, nagko-compound na naman, nagpo-produce na naman ng income, kagaya ng negosyo, investment. Yan po yung tinuturo din sa atin sa IMG. And then pagka-member ka ng IMG, may access ka na rin dun sa mga healthcare products, especially the long-term care. Ito yung bestseller natin. So para may idea ka, ito yung tinatawag na Ultimate Kaiser Health Builder na 7 years to pay. So during that 7 years na nagbabayad ka, may healthcare benefit ka. And then after mo magbayad, meron ka pa ring extended healthcare benefit, waiting ka na lang for the next 13 years. And then for that 20 years, naka-insured ka pa. No? So, ibig sabihin, may life insurance ka pa. Kaya nga po, naka-claim na rin kami sa Kaiser dahil yung kuya ko nga po, namatay siya, may Kaiser siya. And then, Miss Roan, ako meron naman ako ditong short-term healthcare provided naman ng company. Maganda naman yung benepisyo ko dahil employed ako. So, walang problema, marami pa rin nagsisimula, sinasabay nila 'to sa short-term healthcare nila kasi, yung long-term healthcare mo na 'to, 'pag hindi mo nagamit for the first 7 years, ibabalik lang sa'yo yung 70 to 85% ng binayad mo, 'di ba? Ang summary nitong Kaiser para matandaan natin, solusyon 'to dun sa dalawang if ng buhay natin. What if you die too soon or what if I live too long? So, ang solusyon, if you die too soon, may life insurance. Like yung kuya ko namatay, yung mga investment niya, insurance niya, pinagsama-sama. Yan yung ginagamit na pondo ngayon ng parents ko sa retirement nila kasi kami pong dalawa nagsusupport ng kuya ko. So, mas nahirapan ako kung hindi ko siya naturuan mag-ipon, magpa-insured. Pero dahil naturuan ko siya, in-execute niya, nakagaan po sa responsibility ko 'yun dahil 'yun na po yung mina-manage ko na lang, hindi na ako nagbibigay. Of course, healthcare, magkasakit ka, magagamit mo yung healthcare benefit mo, may discount 'yan, may card ka, especially kung more than 60 years old ka na. And then, naku Miss Rowan, 'di ako sakitin, 'di ba? So, okey 'yan, okey pa rin kasi o kaya nasa o ano ka, ibang bansa, investment mo 'yan sa Pilipinas, 'no? So, naggo-grow pa rin yung savings mo kasi ito 'yan, what if I live too long, meron kang retirement fund.
So, may retirement fund ka na, may healthcare ka pa. So, kasama na po natin or kakampi sa ating IMG community si Senator Raffy Tulfo. Yan, kasama na po sa campaign natin, no? So, no matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. So, kahit gaano kaganda po yung natin kung wala tayong gagawin, talagang mahirap pag sa excuse tayo nakikinig, no? Walang progress na mangyayari. Kasi sabi, kahit na gaano ka kagaling mag-excuse, ganun pa rin, no? Excuse pa rin yun, excuse pa rin. So, ibig sabihin, wala pa rin siyang patutunguhan. So, the last slide po, no? One difference between successful people and all the rest is that successful people take action. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.